rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyong fresh overload ang beauty ng Mama Sam ninyo. Walang makeup yan, as in wala talaga. So yon, kagigising ko lang. Alam nyo, sa totoo lang, talagang pagod na pagod ako yesterday. Sobrang haba ng biyahe namin. Nabot ng 7 hours talaga pabalik dito sa Bangkok. Galing kaming patong Phetchaburi. So yon, sobrang grabe, ang layo-layo. Ang init-init ng nilakbay namin. Pero masaya. So umalis kami noong Friday, bumalik nga kami yesterday ng hapon. Kaya lang pagbalik ko, ang Miss Grand Thailand ay meron silang national costume competition. So in-invite nila ako. So pumunta naman ako doon. So yon. At inabot ako na hanggang alas 11. So alas 12 nandito na ako. Naligo lang ako, tapos ayun, wala na, talagang knockout na talaga yung beauty ng lola mo. From 12, nagising ako ng 9:30. Kaya ang fresh ng lola ninyo. O, diba? So, yun. So, nakakaloka. Kakapagod. Pero, guys, sa totoo lang, gusto ko lang i-share sa inyo to, ha. Ang ganda-ganda ng pinuntahan namin. Sobrang relax na relax. Meron kami yung pinuntahan na parang ang laki-laking ilog na inaagos kami ng tubig. Tapos, alam mo yun, yung parang hindi ka makakalangoy, as in talagang aagos ka lang ng tubig, tuloy lang ang hagos, tapos ang layo ng pinagagusan, tapos ang lamig-lamig ng tubig, as in talagang relaxing. Tapos hindi ka matatakot agusin kasi may naman may jacket safe ka naman. Tapos ayun, agusin ka lang noon. Kaya lang parang sabi ko, saan ba hihinto to? Parang hindi siya tumitigil, as in tuloy, ang layo-layo. Tapos, ang sarap ng feeling kasi first time ko nakaranas ng ganon, relax yung body, tapos, alam mo yun, yung parang, basta paahagos ka lang doon sa tubig, tapos ang linaw ng tubig, so ang saya. So, yun yung pinaka-the best na pinuntahan namin. Pagkatapos yan, pinag-swimming kami. Takot kasi ako sa slide, lalo na kung sobrang taas. Ewan ko, basta parang ang negative ng iniisip ko, baka madisgrasya ako, ganon. Pero kasi iniisip ko yung iba, bakit naman sila paulit-ulit nag-slide? So, hindi, ibig sabihin, takot kasi ako sa height. So, yon. So, sobrang, grabe. Ang taas-taas kasi nung slide na yon. Tapos yun, yung nag-slide na ako, ayun, na-feel ko talaga yung moment. Ang sarap. Inulit ko pa, at inulit ko pa, at inulit ko pa. So, sa madaling salita, yung kinakatakutan mo, lagi mo siyang susubukan. Dahil, wala namang masamang mangyayari sa'yo kung hindi mo kung itatry mo. Pero kung hindi mo siya itatry, hindi mo alam kung anong mangyayari at kung ano yung feeling. So, yun. Tulad ng biking, minsan, sorry, kung nakakatakot naman to, talaga yun nandoon ka na sa momento, nakakatakot kasi para kang tutumbang gano'n. Gusto mo na itigil na. Pero, just go to the flow. Enjoy the moment. Ayun. So, yun. Kaya, dapat tinatry talaga natin yung mga bagay na yung mga bagay na kinakatakutan natin. Kasi kung hindi mo siya itatry, talunin, hindi mo siya masusubukan. So, yon. Anyway, ang total suma ay nag-enjoy naman ako. So, sobrang saya lang. So, eto na. So, ang pag-uusapan pala natin ngayon ay about Atisa Manalo. Sa Atisa Manalo kasi, ang sinasabi nila ay hindi daw mananalo kasi daw sobrang lamya, sobrang, ang sabi nila, tawag dito, ang dumi daw ng katawan, ang dami daw mga nunal-nunal, mga ganong binubuli nga kasi nila diba si Atisa Manalo ng mga ibang tagahanga. Tapos sabing ganon, ayaw daw nila yung repeater, mga ganon yung sinasabi. To be honest, about Atisa Manalo, siguro, ang nakikita ko doon kung bakit nila ginaganon. Kasi alam nila na malakas ang isang Atisa Manalo. Kasi kung hindi naman malakas ang isang Atisa Manalo, hindi naman nila papansinin yan. Kung alam nila na kayang-kaya ng pambato nila. So, yun yung unang talagang observation ko dyan. Kaya tinitira si Atisa Manalo ng ibang mga tagahanga
kasi aware sila na anytime si Atisa Manalo ang pwedeng manalo talaga sa Miss Universe Philippines. At doon, ayun yung kinakatakutan nila. Kaya ang ginagawa nila, sinisira talaga nila na sinisira, dinidistract nila. Pero hindi naman yun eh. Wala kayong magagawa kung talagang destiny to ng tao, di ba? So yun. So ako, para sa akin, yung sinasabi nila, ang dami-dami nunal sa dibdib, parang ang dumi-duming tignan. Paalala ko lang ha, si Catriona Gray pag walang makeup, puro nunal siya. As in talagang ang dami-dami niyang mga buhay na nunal sa katawan. As in. Hindi mo lang nahahalata kasi nako-cover ng makeup. Kasi, in fairness naman, ang ganda talaga ni Catriona Gray. Kapag tinignan mo naman si Catriona Gray, talagang Diyosa talaga, di ba? So, pag nakita mo siya, talagang wow, ang Diyosa-Diyosa ng itsura niya. So, yon ang meron si Catriona Gray. So, ganun din si Atisa Manalo. Kanina nga, sabi ko, nakakita ako ng video ni Atisa at saka ng video ni Catriona. Pareha silang maganda. Kaya lang, parang si Catriona kasi is a matured woman pag tinignan mo. Si Atisa kasi parang ando doon na parang younger talaga yung makikita mo sa kanya. Younger na beautiful woman. But Atisa Manalo quality, yung sinasabi nila, kasi hindi naman ganun ka-strong magsalita si Atisa Manalo, hindi naman marunong magsalita. Pero pansinin mo, inspiring ang sinasabi ni Atisa Manalo. Maaaring si Atisa Manalo, eto pa, may nabasa pa akong comment, hindi daw ganun ka-deep ang isang Atisa Manalo sa kanyang backstory. Okay. Remember, Catriona Gray, gano'n ba ka-deep ang kanyang backstory? Hindi ganun kalalim ang story ni Catriona Gray dahil it's all about na isa lang, mayaman kasi ang isang Catriona. Pero may ginawa lang kasi talagang twist si Catriona na para maipahayag niya sa mundong kwento. So, ayun yung tinulungan niya yung mga bata doon sa Smoky Mountain, di ba? So, yun ang maganda na ginawa ni Catriona. Pero kung iisipin mo, wala namang kwento din si Catriona kasi she's only one child and marangya ang buhay ni Catriona. So, kung iisipin mo at magbabasihan mo yung kwento ni Catriona at saka yung kwento ni Atisa, mas malalim ang kwento ni Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo nakaranas siya na walang magulang na nag-aalaga sa kanya, na lola lang ang nagpalaki sa kanya, na kailangan niyang sumali sa pageant para alam mo yon, maitaguyod niya yung pag-aaral niya. So, ayun ang magandang kwento kay Atisa Manalo kung iisipin mo. At she's a very successful woman kasi nagkaroon siya ng kumpanya. O, di ba? So, ngayon, nandito siya sa Miss Universe. She's a very successful already. So, meron siyang talagang napatunayan sa sarili niya. At kung titignan mo siya, very transformational leader. From saan? Dahil sa sumasali siya noon sa pageant na para ang pageant ang nagbibigay parang suporta na makapag-aral siya and nakatapos siya. And then ngayon, andito na siya sa kanyang sariling kumpanya dahil nakatapos siya ng pag-aaral dahil sa pageant. Kaya ngayon, nandito uli siya sa pageant para magbigay uli ng pagpapasalamat. So, yon. So, very transformational yung kwento kung iisipin mo at kung oo nga naman. So, connection. Ang pagsali-sali niya sa pageant ay yun ang dahilan kung bakit siya nakatapos ng pag-aaral. At dahil nakatapos siya ng pag-aaral, nagkaroon siya ng magandang company. And then, yung kumpanyang to, marami siyang natutulungan sa community niya. Di ba? So, yon. So, na-embrace, kumbaga, yung pagiging mahilig niya dito, and then yung benefit, and then, eto na, nakakatulong na siya. So, transformational leader. So, yon. So, magandang kwento kung iisipin mo. Pero para sa'yo kasi, ang gusto mo siguro yung madramang kwento. Di ba? So, kaya hindi mo siya na-appreciate. Pero kung iisipin mo, ang kwento ni Atisa Manalo ay maganda. Dahil very inspiring. Kasi nandoon yung encouragement na magsikap kang makatapos ng pag-aaral. Kahit pa sabihin mo na ito ang nagbibigay sa'yo ng scholarship. And then, para maano mo yun sa sarili mo na, alam mo yun, maipakita mo sa sarili mo in the future
kung paano ka makaka-encourage sa ibang tao. So yan. So, hindi hadlang ang wala kang nanay at wala kang tatay. Basta nandoon may nagga-guide lang sa'yo ng tama, katulad ni Atisa Manalo. So, magtatagumpay ka. So, yan. Kaya, yung mga nambabash kay Atisa Manalo, naiintindihan ko sila eh. Dahil alam ko na alam nila na ang isang Atisa Manalo ay isang matibay na kandidata. And then nakita mo naman, grabe talaga, pinag-iigihan niya lahat. So, hindi talaga basta-basta ang isang Atisa Manalo dito sa competition na Miss Universe Philippines. Kaya sila nababothered ng ganon. And then, kaya nila binabash, kaya nila kung ano yun. Actually, wala nga silang makita talaga na masabi mo na ano eh, ang pinupunan nila. Yung com skills ni Atisa Manalo, hindi naman ganun katindi magsalita. Una, tignan mo na lang si Nicaragua. Kung pagbabasihan mo kung paano magsalita si Nicaragua at paano magsalita si Atisa Manalo is better than Nicaragua the way kung paano sila mag-speak ng English. Pero nanalo si Nicaragua, di ba? So, ibig sabihin, hindi magiging sagabal ang kung paano magsalita si Atisa Manalo para manalo ng isang Miss Universe crown, di ba? So, ibig sabihin, si Atisa Manalo is just a 100% na total package, 100% na potential, at importante kasi doon, si Atisa Manalo ay marunong mag-isip at sumagot. So, kahit ano pa man yung sabihin na, hindi naman niya tumbok lahat ng sinasabi niya. Naghahanap ka kasi ng butas sa kanya, kaya ganun yung sinasabi mo. Pero kung wala kang hahanapin ng butas, hindi yun ang masasabi mo. Mapupuri mo ang bawat kandidata. Dahil kung papakinggan mo yung mga sinasabi nila at kung ano yung pinapahayag nila dito at hindi ka magiging bias sa kanila, hindi makikita mo kung ano at kung bakit sila nandirito. So, yun. So, yun yung nakikita ko na dahilan kasi meron kayong gusto and then yun yung gusto ninyo, ang gusto ninyong manalo. Kaya yun nakikitang malakas, ayun yung tinitira. Para masabi lang na kung ano yung meron masabi. Bakit ba hindi na lang tayo maging happy para sa lahat? And then tingnan natin kung sino yung mananalo dito. So, in the future. Diba? So, yun. So, ako, para sa akin, si Atisa Manalo isa sa one of the beat. And then, doon sa mga nababasa kong comment, parang ang nakikita ko, hindi naman yun ganun eh. So, yun. So, ako, para sa akin, siya yung nakikita ko na malakas na talaga, kaya siya talaga yung pinupuntirya. Kasi hindi nila pinupuntirya si Taguig kasi alam nila na parang konti lang naman yung pinapakita ni Taguig. Pero sa totoo lang, nakakatakot din si Taguig. And then hindi nila tinitira masyado si Victoria Velasquez Vincent kasi parang feeling nila, ay nako, hindi naman ganun kala. Pero sa totoo lang, nakakatakot din si Victoria Velasquez Vincent. And then, si Cebu, hindi tahimik lang si Cebu. Pero, hindi nila tinitira kasi akala nila baka hindi naman tumanalo. So, ganon. Pero kasi si Atisa Manalo, yung talaga nakikita nila na talagang malakas at paandar at talagang lumalaban. So, ayun, yung doon sila natatakot. Kasi from the beginning pa lang, alam na nila na si Atisa Manalo ang possible na pwedeng manalo ngayong taon na to na Miss Universe Philippines for 2024. Tama ba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.